sa lahat. Sa tindahan ng mga tsinelas sa Lucena, nangyari ang isang karumal-dumal na krimen. Sa kuha ng CCTV, malapit ang binaril sa ulo ang biktima. Ang sospek, dati pala niyang kasintahan. Ang motibo sa krimen, alamin. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Kabi-kabilang sunog! 4,000 pamilya nawala ng tirahan sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Mga pwesto sa palengke sa Binangonan, Rizal, natupok din. 4-day workweek isinusulong para makatipid sa konsumo ng langis. Pero paano naman daw mga manggagawang arawan ng sweldo? News 5 Exclusive. Lalaking kumakain sa paresan, patay matapos barilin at pagnakawan ng motor. Alex Ayala, lusot sa round of 32 ng Indian Wells Open. At aktresa si Ann Curtis nagsalita na tungkol sa maraswang pahayag sa kanya ni Congressman Suntay. Nasunugan ang 4,000 pamilya sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi. Inabot ng 8 oras bago naapula ang apoy. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang lagay ng mga nasunugan? Saan sila tumutuloy sa kasalukuyan? Jester, ilan nga sa ating mga kapatid na nasunugan ay nagtayo na lamang muna ng mga barong-barong dito sa gilid ng kalsada. Ang masaklap pa riyan, yung kakaunti nga ng mga gamit na kanilang naisalba ay nabasa pa ng malakas na ulan kanina. Nasa 1,000 pamilyang nasunugan din yung nakakalat o nanunuluyan muna ngayon sa siyam na designated evacuation center na itinalaga nga ng lokal na pamahalaan. Nagkulay kahel na dahil sa tindi ng sunog ang bahaging ito ng Barangay Pinyahan sa Quezon City Biyernes ng gabi. Magkakatabing bahay ang natupok. Kita naman ang lawak ng sunog sa drone shot na ito. Mag-aalas 9 kagabi nang sumiklab ang sunog. Agad namang rumisponde ang mga bumbero pero nahirapan sila dahil sa masikip na daanan. Umabot sa Task Force Bravo ang alarma at di bababa sa 28 fire trucks ang rumisponde. Naka-contribute din doon yung malakas na hangin. Doon kami medyo nagkaroon ng kaunting delay. Nung una kasi malakas naman yung supply. Pero siguro sa dami ng fire truck na dumating, talagang naantala kasi sabay-sabay bumubuga yung ating mga fire truck. Meron naman tayong hydrant na malapit dito. Yun nga lang talagang yung iba kasi hindi medyo malayo. Nakontrol ang sunog kanina mag-aalas 2 madaling araw. Umabot ng 8 oras bago tuluyang naapula ang apoy pasado alas 5 na ng umaga. Karamihan sa mga residente wala nang naisalba dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Tulog ako eh. Lumabas ako, laki na ng apoy. Opo. Wala na. Ginising ako, umuusok yung mga taas ng bahay. Wala, sarili ko na lang to eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ngayon. Kwento naman ng isang residente, napabayaang bukas na aircon ang posibleng pinagmula ng sunog. Aircon daw yun eh. May mga aso kasi yung pinagsimulan na yun, kaya lang nakakandado, wala yung may-ari ng mga aso. Kaya nung sinisipa yung pinto, ay sarado, nakakandado. Wala, ewan ko yung may-ari, hindi naman sumigaw-sigaw. Umuupa yata yun, third floor kasi yun eh. Sa taya ng QC Bureau of Fire Protection, nasa 4,000 pamilya ang nasunugan. Aabot naman sa 3.7 million pesos ang halaga ng pinsala. Walang nasawi pero 4 ang sugatan. Meron pong laceration, may possible dislocation ng braso. Meron din po isang Volunteer Fire Brigade na nakagat ng aso habang nagpa-firefighting. Ngayong araw, may mangilan-ngilan pang residente ang bumabalik sa kanilang mga nasunog na bahay sa pag-asang may maisasalba pa silang mga gamit.
Jester, sa latest updated count nga ng mga otoridad ay 7 na yung naitalang na sugatan dito nga sa nangyaring sunog. Tuloy-tuloy naman yung dating ng mga tulong mula sa mga pribadong individual at grupo, lalong-lalo na yung mga nagbibigay ng pagkain, tubig at mga damit. Pero hiling nitong mga nasunugan ay sana matulungan nga sila ng gobyerno para makahanap ng bago nga nilang malilipatan. At isa pa sa magandang nakita natin dito, Jester, hindi lang yung mga individual na nasunugan yung inalala ng mga otoridad dahil meron ding mobile animal impounding center dito kung saan nakakita tayo na nasa 10 hayop nga ngayon yung nanunuluyan at inaalagaan din doon. Yes, sir. Rainiel, gusto ko lang malaman, nabanggit mo kanina, bakit mas maraming mga kapatid natin yung pinili na lang munang magtayo ng mga barong-barong dyan sa area kung saan may nasunugan kesa pumunta o manirahan muna, tumuloy muna doon sa mga designated na evacuation centers? Just sir, let's make it clear yung mga nasa evacuation center, mga 970 families yon. So 9 designated evacuation centers. Marami rin yun nandun. Pero yung tinatanong mo na kung bakit meron pa rin na marami-rami tayong mga kapatid na nandito sa gilid, ay sabi nga nila, kailangan muna nilang tignan yung kanilang mga bahay dahil namamag-asa pa sila na meron pa nga mga maisasalbang gamit. Yung ilan sa ating mga nakausap pa kanina ay hinahanap pa sana yung ilang mga dokumento dahil nga yung iba ay papasok pa lang dito sa mga bago nilang trabaho at yung ilan naman ay naghahanap din ng pasaporte para naman nga lilipad na sana sa ibang bansa sa susunod na linggo. So yun yung ilan sa mga dahilan at minor na lang o yung mga hindi naman gaanong mabibigat daw na dahilan kung bakit sila nandito dahil ayaw na rin nila na makipagsiksikan pa nga doon sa mga evacuation center lalo't may mga bata raw sila na inaalagaan at baka nga makakuha pa o mahawa pa ng sakit. Yes, sir. Nagulat live mula sa Quezon City. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Nagkasunog din sa isang palengke sa Binangonan, Rizal kagabi. Ang mga nasunugang vendor halos walang naisalba. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Makapal na usok at malaking apoy ang gumulantang sa mga tindero-tindera sa Binangonan Public Market sa Barangay Libid, Rizal, bandang alas 7 kagabi. Maraming paninda ang gawa sa plastik kaya mabilis na kumalat ang apoy na agad iniakyat sa ikatlong alarma. May mga sumabog ding LPG. Ayon sa mga responding bumbero, pahirapan ang pag-apula dahil nasa gitna ng palengke ang sentro ng sunog. Medyo kinakapos tayo sa tubig kasi ang supply natin ng tubig, isang hydrant ang malapit na nandito at medyo mahina yung supply namin ng tubig. Labis ang panlulumo ng mga nagtitinda na halos walang naisalba. Gaya na lang ni Clarita Celebre na mahigit 3 dekada nang nagbebenta sa naturang palengke. Lahat po grocery, mga microwave po. Opo, mga groceries stock po. Mga spaghetti ganun. Mga spaghetti box po. Dilata. Ayun po, lalos po lahat, wala kaming naisalba. Sana po lahat ng nasunugan dito sa aming phase 4, matulungan po kami. Kababayad lang po namin ng mga mayor's permit. Iniutang pa po namin para po kami makabayad sa ating mga utang. Hindi rin alam ni Hermie Cerda kung paano muli magsisimula matapos matupok ang 6 niyang pwesto. Tambo namin sa bahay namin, tanong kasi namin yung mga alas 7 siguro yun, alas 8. Saan kami kukuha ng bagong ng mga ibang paninda namin. Pati yung bodega namin 2, sunog na rin po. Diyan lang po kami kumukuha ng pang kabuhayan po namin. Bandang alas 4 ng madaling araw na apula ang sunog. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala kung ilang istruktura ang nadamay at kung ano ang sanhi ng sunog. Paalala naman ng Bureau of Fire Protection sa mga negosyante, lalo ngayong Fire Prevention Month. Napakalaga po ng fire extinguisher po sa lahat ng mga establishment po. Tandaan po natin ang apoy po ay nadodoble kada 30 segundo. Kaya napakabilis po niyan. Nauna pa yung pagla-live kaysa pagtawag sa bumbero. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Isinusulong ang 4-day workweek para makatipid sa konsumo sa petrolyo. Sisimula na yang ipatupad sa ilang tanggapan ng gobyerno sa Lunes. Pero posible rin kaya yan sa pribadong sektor. Narito ang report.
Utos mismo ni Pangulong Bongbong Marcos, simula sa Lunes, 9 ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. 4 na araw na lang ang pasok sa mga nagtatrabaho sa ehekutibo. Isa ito sa mga tugon ng pamahalaan para makatipid sa konsumo ng langis. Sa gitna yan ng nagbabagyang malakihang taas presyo sa petrolyo dahil sa tumitinding gyera sa Middle East. Pero hindi lahat ay sakop ng kautusan. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. E paano naman daw ang private sectors? Ayon sa Department of Labor and Employment, ginagawa na ang 4-day work week sa ilang kumpanya nationwide. Pero depende pa rin daw sa employer kung ipapatupad nila ito. Ayon sa DOLE, pwedeng isiksik sa 4 na araw ang 40 oras na working hours o kaya naman ay literal na bawasan ng 1 araw ang trabaho. Pero may epekto raw yan. Una po is the productivity of the establishment baka po bumaba. Kasi nga po, 1 araw po na mawawala ng trabaho sa kumpanya, mga manggagawa, bababa po ang output. Giit naman ng grupong Kilusang Mayo 1, posibleng lumiit ang kita ng mga manggagawa. Doon sa mga daily paid, mahirap yan kasi mababawasan yung bayad on take home. Kasi sa overtime pay, ilang ano lang naman yung mababayaran doon sa mga paggawaan na may mabibigat na trabaho. Sa kabilang banda, pabor si Senator Win Gatchalian sa 4-day work week. Pero sana raw ay pumirmi muna sa bahay ang mga manggagawa sa mga araw ng walang trabaho. Just make sure that the people don't go to the mall or go outside when we implement 4-day work week. But then the tendency of people is they stay at home and they just work at home. So that will also reduce mobility outside of our homes. Ang Government Service Insurance System o GSIS naman, 4-day on-site work week ang gagawin. Tuwing Biyernes daw ay kailangang naka-work from home ang kanilang mga empleyado. E ano naman kayang say ng mga kapatid nating empleyado? For me, okay lang sa akin yung 4 days work. Kasi, may 3 days na weekend. So, mas maraming time to family time, ganun. And yung personal time ko din, meron. Kung minimum wage po is maganda po sa amin yun. Kasi makakatipid po kami ng araw at makakasama namin yung pamilya namin. Ang iba naman, mas gusto ang work from home setup. Yes po, lalo na po yun sa may pamilya na may anak. Kasi yun, parang mas magkakaroon din ng time kahit na nag-work from home ka. Parang nakikita mo pa rin na nakakasama mo pa rin yung mga anak mo. Kung ma-approve yung ganun na setup, mas favor yun sa yun nga, lalo na sa pag may mga anak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Inaaga na ang Weekend OPM Entertainment na hatid ng vibe. At simula ngayong gabi, tuwing Sabado na mapapanood ang main stage performances ng mga paborito nating OPM artists. At live mula sa Meralco Theater, nasa frontline ng balita niyan, si News 5 Entertainment Correspondent Bon Belinario. Bon, kamusta dyan? Anong nakikita mo? Nako Nikki, bago man ang time slot pero same feels at same vibes pa rin naman ang hatid ng mga pasabog ng kapatid OPM Countdown Show na Vibe. Rehearsal pa lang, full force na agad ang Vibe Jacks at Gen Vs dito sa Meralco Theater. At simula nga ngayong Sabado, tuwing Saturday na ang live Vibe main stage from 6:15 hanggang 8 p.m. Oras na lang ang nabago pero hindi ang pangmalakasang lineup ng mga guest artists mula sa Uprising, OG of the Week at Main Vibe. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Philippines Ultimate Fan-Powered OPM Countdown Show, ang Vibe.
Yes, Nikki, no, ngayon nga ongoing yung rehearsal ng mga kapatid nating magpe-perform para sa live show mamaya. At damang-dama na talaga yung energy, damang-dama na yung good vibes dito sa Meralco Theater para sa live show nga ng Vibe. Talaga namang Saturday nights will never be the same. Hatid sa inyo ng Vibe. Yan ang latest mula rito sa Pasig City. Nikki? Abangan namin yan. Maraming salamat, Von Belinario. Susunod, 4 na menor de edad na inaabuso ng isang foreigner, sinagip. At isang lalaki pinatay ng kanyang ex. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Pinatay na, ninakawan pa ang isang dating barangay tanod sa San Mateo, Rizal. Kumakain lang sa parisan ang biktima ng biglang barilin. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ungpauco, exclusive. Sa kuha ng CCTV sa isang parisan sa Barangay Gitnang Bayan 1 sa San Mateo, Rizal, makikitang dumating isang motor. Pumarada ito sa tapat ng kainan. Ilang saglit pa, isa pang motor na may 2 sakay ang dumating. Maya-maya, malapitang pinaputokan ng gunman ang biktima habang bumibilis sa parisan. Ang isa sa mga sospek, tinangay ang motor ng biktima, saka humarurot palayo kasama ang 2 kasamahan. Agad dinala sa ospital ang biktima, pero idineklara ring dead on arrival. Ayon sa barangay, posibleng natiktikan ng biktima. Magte-take out, then siguro nasundan, natsempuhan, hanggang sa yun na nga, nangyari na insidente. Dati raw barangay tanod ang biktima, pero tingin ng mga taga-barangay, walang kinalaman sa dati niyang trabaho ang pamamaslang. Ang probinsya po ay mataas po ang rate ng motor napping incident. At sa katunayan nga po niyan, sa kabilang bayan ay meron ding mga ganitong insidente na nangyari at naka-high alert din sila ron. Kaya siguro yung mga sindikato ay pumupunta sa mga bayan na tahimik. Nagdadalamahati naman ang pamilya ng biktima. Call sa akin na relatives, tumibili na sa akin na kuya help, sabi niya. Nagulat ako kung ano yung sabi, tulong gumanon sa akin. So yun, nag-call na kami lahat, yung mga kapatid ko, and yun, sabi niya, si kuya dinala sa hospital, and dineclare nga nilang binaril. Kala ko nung una, the priest lang. Yun, pagdating namin doon, wala nang buhay si kuya. Patuloy na tinutugis ang 3 sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Sa pool sa CCTV ang pamamaril sa isang Indian national sa isang palengke sa Albay. Habang sa Lucena naman, isang lalaki ang binaril ng kanyang ex-boyfriend. Narito ang report. Sa kuha ng CCTV sa isang tindahan ng mga tsinelas sa Lucena City, makikita ang 2 lalaking yan na nag-uusap habang may hawak na damit. Isinampay ng isang lalaki ang damit habang umalis naman sandali ang lalaking nakaputi. Tila balisa ang lalaking umalis at nagpabalik-balik pa. Nang makahanap ng tiyempo, nilapitan niya ang kanyang kasama. Dumukot siya ng baril at ipinutok sa ulo ng nakatalikod na biktima. Tila nataranta rin ang namaril. Sinabihan pa ang bantay sa labas na ibaba ang roll-up ng tindahan. Sabay takas palabas. Ayon sa mga pulis, dating magkasintahan ang biktima at ang suspect ng mga miyembro ng LGBT community. Nakipaghiwalay na raw ang biktima pero hindi ito matanggap ng suspect na siyang ugat umano ng krimen. Sa ngayon, pinaghahanap pa ng mga pulis ang tumakas na Becky. Sa Ginubatan Albay naman, sa pool din sa CCTV ang lalaking ito na akala mo'y namamalengke lang dahil sa bitbit nitong supot. Pero ilang saglit pa, bigla itong bumunot at pinaputukan ang lalaking naka-long sleeves sa sidewalk. 4 na beses niyang binaril ang biktima, sabay sibat. Ang mga nakakita, tumawag ng tulong.
Base sa investigasyon, isang Indian national ang biktima na kinilalang si Jasper Singh Hill. Samantala, sugatan naman ang tindero ng buko ng tamaan ng ligaw na bala. Nagsasagawa na ngayon ng hot pursuit operations ang ginumbatan pulis laban sa gunman. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Kumilos na kayo. Yan na ang panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga ahensya ng pamahalaan sa gitna ng nakaambang big-time oil price hike. Mungkahi ng bise, ipagbawal muna ang hindi makahalagang aktibidad tulad ng mga parada sa mga piyesta. Kailangan daw bumuo ng komite na magbabantay sa presyo ng mga pangunahing bilihin at dapat daw parusahan ang mga kumpanya ng langis na nananamantala sa presyo ng petrolyo. Sa mga ahensya ng gobyerno na may tungkulin dito, kumilos na kayo. Kailangan bantayan ang presyo ng langis at epekto nito sa pangunahing bilihin at transportasyon. Magbigay ng maagang babala at magbigay ng paliwanag para sa mga mamamayan. Magbigay ng advisory sa fuel-efficient na distribution ng pagkain at insentibo sa pampublikong transportasyon. Samantala, nakausap naman sa telepono ni Pangulong Bongbong Marcos si United Arab Emirates President Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Nakiisa si PBBM sa UAE sa gitna ng giyera sa Middle East. Hiniling naman ni Pangulong Marcos sa presidente ng UAE na tiyakin ang kaligtasan ng mga kababayan natin doon. Mga kapatid, may nabuuhong low pressure area sa paligid ng bansa. Ang good news, ayon sa Pag-asa, wala itong direktang epekto sa atin. Higit 1,000 kilometro ang layo nito sa silangan ng northeastern Mindanao. Posible itong maging bagyo sa susunod na linggo. Pero ayon sa Metro Weather, malabo itong pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Lalakas naman ang hanging amihan na magpapaulan sa bansa. Buong araw maulan bukas sa Cagayan Valley, ilang probinsya sa Cordillera at Ilocos Region, pati na sa Aurora at Quezon. Uulanin din ang Central Luzon bandang hapon, pati na ang Eastern Visayas. Posible ring umulan sa gabi sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Habang sa Mindanao, hapon pa lang ay posible ng umulan. Magiging makulimlim naman dito sa Metro Manila, pero posible rin ang mahihinang pag-ulan sa hapon. Susunod, News 5 exclusive, lalaki na maril ng aso ng kapitbahay. At Alex Iyala, wagi sa Indian Wells Open. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Hindi lang isa kundi 2 sunog ang magkasabay na sumiklab sa isang residential area sa Cebu City. Bandang 2:00 ng hapon na magsimula ang sunog sa likod ng University of Cebu Banilad Campus sa Barangay Kasambagan. Umabot sa ika-4 na alarma ang sunog bago ito naapulan ng mga bumbero. Pasado 4:00 ng hapon. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagpakitang gila si Filipina tennis star Alex Iyala matapos talunin si Diana Yastremska ng Ukraine sa Indian Wells Open. Nanalo si Iyala sa score na 7-5, 4-6, 7-5 para makapasok sa round of 32 ng torneo. Muntik na siyang matalo nang magkaroon ng match point si Yastremska pero nakabawi ang Pinay at kinuha ang mga huling laro. Tinapos ni Iyala ang laban matapos magkamali ang kanyang kalaban sa mga huling punto ng ikatlong set. Tumagal ng 2 oras at 43 minuto ang matinding sagupaan sa harap ng maraming Pinoy na sumuporta. Sa susunod na round, makakaharap ni Iyala ang world number 4 na si Coco Gauff. Narito naman ang mga nakakaaliw na kwentong dapat abangan sa Top 5 mga kwentong Mark Logan. Linggo, 2:15 p.m. sa TV5. Tawag sa kanya ay Leon Guerrero ng Rizal. Hindi daw naman siya kawawang cowboy dahil afford niyang mag-horse. Boy! Yun nga lang, di na panahon ng mga Indian. Pero si Tatay Bear, kakasa pa rin. Sa Indian pa na, kakana-kana. Pagsakay sa kabayo ni Tatay Bear, gagawin niya raw forever.
Game na, Logalogs! Hetong ating bida kabog na kabog. Ang babaeng walang pahinga kung makatodo. Kay daming ganap niya, Diyos ko! Meet Yasmin Dido ng Ilocos Norte. Sa kanyang energy, aakalain mong may sariling generator, te. Warm-up niya humataw sa umaga. Basketball naman ang eksena kapag hapon na. Gina G ang ating Reyna. Isa ka ba sa mga gumiling ng todo? Yung halos bumigay, ang gulugod, alak-alakan at buto-buto? Sigurado pa, for sure, nadaanan mo na ang dance covers ng mga viral budots na ito. Rampapampam, amazing! Grabe mo, ay tolo ang Dahil ang may sala ay ang ultimate, kilalanin ang certified Budots King. Lampas na ang Valentine's, natuyot na ang mga flowers, tapos na ang bitterness ng others. Pero ito, ang chikang never malalanta dahil ang pamumukadkad ay endless mga te sa kakaibang negosyo ni Gen Z. Tumbong-tumbong, puro katumbong. E paano naman kasi dito sa Bulacan? Pagdating sa food trip, mga Noypi lakas mag-trip. Gustong lapangin tumbong-tumbong and nothing else but tumbong. Kaya magtumbong ka na sa Tambol Mayor dahil hahainan ka ng tumbong for sure. Nagbabalita mula sa Frontline, Mark Logan. Hindi tinanggap ng aktres na si Ann Curtis ang anyay non-apology ni Quezon City Congressman Bong Suntay. Sa kanyang Instagram post, kinondena ni Ann ang vulgar at sexualized na pahayag ng kongresista patungkol sa kanya. Tinawag din niyang poster boy ang kongresista ng anyay uri ng kultura na naniniwalang katanggap-tanggap ang paghamak sa kababaihan. Nagpaabot din ng mensahe si Ann sa may bahay ni Suntay na humingi ng paumanhin sa aktres. Pakiusap pa ni Ann, huwag idamay ang pamilya ng kongresista sa issue. Nananawagan din si Ann sa Ethics Committee na huwag palampasin ang insidente. Pinag-aaralan na rin daw ng aktres ang mga legal na hakbang. Partner, alam mo, kakamarso pa lang, pero ramdam na natin Init yung init. na agad. Summer Correct. na agad no? Pero parang ang setuli lumublubi sa tubig. Basta basagana sa sunblock kasi Oo. matirik din talaga yung araw kaya mainit. Kailangan ingatan pa rin ang balat, Yes. Pero parang ang sarap talaga mag-enjoy sa tubig Naku, kung hanap nyo ay water fun park, may nahanap ang weekend buddy natin na si Mondi Lopez sa May Kawayan, Bulacan. May zipline, trampoline, giant slides at bubble party daw Kompleto. dyan. Kompleto. Silipin natin yan sa report na ito. Unang weekend ng March, mga kapatid. At kung ang energy mo ay lobat na parang cellphone mong 5% na lang, ito na ang charger mo. Gala tayo. Diretso na sa May Kawayan, Bulacan. Dating farm, ngayon, water park na. Mas bongga pa sa reunion ng mga marites sa barangay. 30,000 square meters ng saya, sigawan, at splash. Ito naman, napakalaking 33 square meters at mayroon silang 8 inflatable pools. Mapating nga rito, fit natin, pakita natin. Okay, at dito sa kabila. So pili ka lang, pambata, pangmatanda, kompleto dito. At isa pa rito, maganda, meron pa rito ang bubble po. Pabuksan natin. Bida ang big slide at rainbow slide. Slide ka pababa hanggang sumisigaw ng move on na ako. May zipline para sa mga gustong maglabas ng stress. Mga tito sa titas, cheering squad muna tayo At syempre, ang pinaka-inaabang ng lahat, bubble party. Dito, hindi lang tubig ang umaapaw, pati tawanan at good vibes. May patent, may cottage at may tambayan na lumang TV ang tema. Kaya this weekend, kalimutan muna ang deadlines, mag-slide at magtampisaw. Mondi Lopez, News 5. Yung price, 259 to 400 pesos, di Ang ba? dami mo nang magagawa. Oo, Pwede nang parang dala ng ang mga daming bata. station Tapos ayun, ano to yung parang bubbles kanina. Parang Para ka nasa nakakahawa. washing Gusto machine ko ito. Nalabanan ni Oras. Ayun. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service, walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend.